Kalain niyo yun. Natsaga niyo ako. Actually, ito nilagay ko muna sila dito sa, sa paper bag. I-feature ko sa inyo yung mga na-hauls ko nung nakaraang transition ng GCQ at saka ng MECQ. So, yan. Tara, ready na natin tong paper bag. Okay, paano ko ba ito ipo-poist? Dito na lang. Unahin ko muna to kasi syempre it's the obvious, diba? Yan. So, ito, galing to sa movie ng Charlie's Angels na, yung second movie. Kasi diba repeat or reboot, no? Full Throttle. Hindi ko lang sure kung kaninong character sa palabas. Inahan ko kay Loloy Legazpi ng Tondo. So, ito, nahan ko to ng mura kasi for obvious reasons, loose na siya. And apparently, may mga kailangan akong ikabit. Ayan o, kagaya nito. Yung headlight niya, kailangan ko ikabit. But, what I like about this, kaya ko siya binili, is that, mahilig talaga ako sa ganitong klase ng mga motorcycles. At, siguro, deep in my heart, isa akong wild child. I like some things fast and minsan siguro probably in my next life or sa ibang universe, outer universe, nakakasakay siguro ako ng ganitong motor. It's one of my frustrations na sumakay ng mga or mag-drive, I guess. Kasi wala akong pasensya talaga sa kali. Babawi ko na lang sa mga models na kagaya nito. So, ito, Charlie's Angels Full Throttle. Kaya kay Sir Loloy, thank you so much. At, tagkal pa tayo dito. Uy, maliit akong lunchbox. Pero hindi ito yung i-feature ko. Actually, yung mga i-feature ko ay yung nakuha kong item kay Japoy. Ayan, si Japoy Toys. Mga mahilig magpabid. Yan. So, ito yung mga, ewan ko kung kikita ito sa camera, pero ang cute, no? Ano siya, yung, alam niyo yung surface ng yung mga panlola na tsinelas, alpombra, no? Gamosa. Ayun yung, yun yung texture ng feed na to. Super liit. As in, ito. Look closely. Ayan o. Halos kasing laki siya ng thumb mark ko. Masyado siyang maliit. May mga ibang animals din, kagaya nito. I think napanalunan ko to sa bidding. Hawi kami, no? Lahat sila naka-diaper. Ayan o. Isang set siya of 5. No? Ito. Ayan. Mahilig ako sa pusa eh. Pero may asthma ako. So, hanggang figures na lang ako. Ayan. So, ito, nakuha ko to kay Japoy. Ang dami niyang pinabid na ganito eh. Siguro naka-4-5 set siya na puro ganito maliliit. At sa 4-5 na yon, naka-tsempo ko na isa. So, thank you so much, Japoy. Ang cute-cute nila, oh. Actually, kaya ko to binid kasi naisip ako, since may mga animals na rin ako na nabili, baka gumawa ako ng some sort of diorama featuring yung mga die-cast cars ko din na na mga trucks, ganun. Parang animal farm or forest farm. Depende. Pagka nakahunt na ako ng ibang mga pwedeng paglagyan. Ano pa ba? Ito, yung ibang mga maliliit. Ito naman ay galing kay Ma'am Amabel. Ayan, ang aking suking taga-like ng page at nanonood ng toy vlog. Ayan, may mga pinabid din siya sa isang
sa isang group namin na puro mga ganito, tsaka yung mga motor na maliliit. So, unahin ko muna to. So, alam niyo naman na nagko-collect ako ng mga ganitong mga kotse. So, ito, ano to, acrylic case siya. Every time na kumukuha ako ng ganito, I make sure na disinfected, hindi lang yung labas, pati yung loob. At mahirap siyang patuyuin, guys. Mahirap siyang punasan. So, ayun, parang maliit siyang diorama, fin-feature yung mga kotse na ganito. And, ito yung mga series ng gold na mga kotse. Usually, ito yung mga ganito is pushback. Ewan ko, baka sa Pasko mag-abang kayo, yung mga kaibigan ko na may anak, mga pamangkin ko, abang kayo ha. And, ito, kasama din to sa, pina-auction niya. Itong tao na parang pasahero ng bus. So, kagaya nga ng nabanggit ko, may mga kasama pa to na pinabili ni Ma'am Amabel. Ito, so, alam niya naman, mahilig ako sa mga race cars. So, is ito. Buti na lang wala akong masyadong kalaban nung nagbid ako nito. Kasi ito, kita niyo to guys. Lawson. Diba? Kung familiar kayo sa within the outskirts of Makati, nagkalat na ang Lawson. Napaka-famous nila sa bamboo charcoal na soft serve ice cream. So, bihira ka lang makakita ng mga ganitong parang gashapon. It's a gashapon. I still consider it as a gashapon. Na kotse at may pangalan ng Lawson. And yung mga ganitong mga motor. Ayan. Ayan, parang Mio. Yamaha Mio. Pero, binubuo to. Ayan, nakita niya naman. May mga siya, may mga series. Siguro 10 ito. At least nakakuha na ako ng 2 models. Plastic to at medyo susceptible siya. Madaling mabali yung mga side mirror. Kaya nilagay ko na lang siya after kung punasan. Of course, kailangan punasan yung leaflet and everything. Packaging, kailangan punasan. So, nung napatuyo ko na ito, saka ko na lang siya binalik para hindi siya mabali. Yun. Ito na. So, ito muna. Ito, wala siyang markings of anything. Pero, it looks like Japan. No? Kasi based dito sa bumper niya, may mga Japanese letters. So, I assume, most likely for for a specific brand of coffee. Or, kasi herb eh. Maganda to, kasi, ito supposed to be parang bakal talaga siya, solid yung ito. Pero hindi na maganda masyado yung condition niya. But what I like about this is yung mismong finishing niya. Hindi siya yung pangkaraniwan na paint lang or what. Tapos, in fairness naman, nabubuksan pa rin naman yung pinto. Tsaka may mga details siya na kakaiba. Siguro kung hindi ito sira, most likely na naaangat siya, diba? Kasi usually ganoon naman yung mga convertible type. Pwede mong iangat pag umulan, yung silong ba. And ito, it's a Mini Cooper S by Norev. So yung Norev, isa siyang ito, pakita ko sa inyo. I'm not sure if you can see this, guys. But yeah, it's a Norev. So yung Norev, isa siyang brand ng diecast manufacturers sa Europe. So it's a European brand, of course. Usually kasi nahahati ang mga nagko-collect ng mga diecasts into two. Either Japan JDM ka, Japan diecast or European diecast. Ako kasi mas ako sa European brand. So yeah, I think for now for keeps ito. Kahit na hindi ako fan masyado ng Mini Cooper, but it's a Norev, so okay lang. Ayan.
So, thank you, Ma'am Amabel. Thank you so much. Nakuha ko to kay Sushil Yaki. So, ang system nito, si Sushil kasi mostly golf yung collections niya. At alam niya naman, mahilig ako sa Texaco. So, nung nakita niya to sa isa sa mga kagrupo namin, sabi niya, uy, kung wala ka pang pera ngayon, ako muna yung bibili. Tapos, bayaran man na lang kapag meron ka na. Basta huwag mo na patagalin. So, siya muna yung nag-acquire nito sa buyer. And then, ako na lang yung bumili. Buti na lang hindi niya pinatunguhan. Tapos, pinasabay ko na lang din siya ng padala. So, ito, it's a gas pump. Ito yung kinukwento ko na medyo mahal ko nakuha. Nakita before na 800. So, ito, nakuha lang niya ng less than 200. So, ayun. Kay Sushi, thank you so much. Buksan ko ba? Para experience. Comment kayo. Kailangan ko ba siyang i-unbox para ma-experience ko siya sa loob? Ayan. Pag-isipan ko. Bago siya dun sa tanker kong malaki. Si Boss Eldred, alam niya naman. Bumibila ako sa kanya ng laruan kasi maliban sa wala na siyang work, parang ito na yung ginawa niyang hobby, tapos na din, para may pang maintenance din siya dun sa gout niya. So, pareho kami may maintenance medicines. Pero at least, ako, nakakatulong ako, and na-enjoy ko yung mga laruan na nabili ko sa kanya. At ilan sa mga nabili ko sa kanya ay yung ito. Ito, plastic to na pump boat to eh. I think para dito siya eh. Parang, I assume dito siya or dito. Parang, So, ito naman, may sagwan siya. Tapos, pwede itong pan-diorama for, di ba, din ako ng mga military memorabilia. So, ayun, isa ito sa mga nakuha ko sa kanya. Parang pasunod niya rin to for free. Parang sukay kasi. So, marami ako nakuha sa kanyang items. Inipon ko muna. Tapos, saka ko na lang pinadala dito sa akin. May mga kasama to. Ito sila. Ito yung sa akin una. Wala itong markings, made in China lang. But, what I like about this is, obviously, it's a go-kart. So, fascinated din ako sa go-kart. Kasi, may isang bakasyon ako sa Cebu na nag-try ako mag-drive ng go-kart, ng go-kart. Basta sa isang resort yun, alam niyo na yun, guys. Tinry ko siya na i-drive at natuwa ako. Kaya bumili rin ako ng replica niya. Ayan. And, of course, yung mga ganitong kotse. Mahilig ako sa ganitong kotse. Ito naman, low ride siya, guys. Kita niyo naman. Mahilig ako sa mga ganitong parang kotse ng pampatay. Tapos, nabubuksan din yung yung doors. And, ayun, may kasama to na Volkswagen na van. Yun yung nakita niyo sa toy vlog, or rather sa isa kong post na umiilaw. kasama niya yun. At ito yung pinaka-crush ko talaga na nabili sa kanya. Kasi it's a classic. Wala siyang markings. But mahilig kasi ako sa ganitong mga cars. Ford truck rather. Dalawa na yung ganito ko. Ito yung jet black at saka yung pula. Mahilig talaga ako sa ganitong style ng truck. Kasi for me, it's apaka-classic niya. This Ford truck is classic. Kahit yung isa kong Ford truck na nabili kay Roland, ganito yun eh, Ford truck yun. Mahilig talaga ako sa ganito. Kasi parang siya ang lakas niyang maka-road trip, di ba?
Tsaka ano, yung mga napapanood ko na palabas sa History Channel. In particular, yung ano, American Restoration. Ito yung truck, isa sa mga trucks niya. Yung nagre-restore doon, si Rick Daley. Ayun. So, fan din ako ng palabas na yun. At, isa ito sa mga nakuha ko kay Sir Eldrin. So, thank you so much, Sir. Pagaling ka, pagaling tayo. Nahunt din ako na mga items kay Arman sa DC. Ayan, so kasama din siya dito sa lot na to ng mga nahunt ko from GCQ to MSCQ, tas GCQ ulit. First off, yung mga ganitong mga kotse. So, it's a cool looking car, but mas preferred ko kasi yung mga classic looking na kagaya nito. Ayan. Mahilig talaga ako sa mga ganitong kotse. Tapos, nakuha ko kay Arman ito. Although meron na akong na-hunt na Pikachu na Tomica car. This one is kakaiba siya na Pikachu na car. I think this one, yeah, Pikachu to. Pikachu Inazuma. So, release siya for Nintendo Tomica. Ito yung niya, yung Martins nila. Ayan. So, kakaiba siya dun sa nauna kong nahunt na Pikachu. Kasi yung nahunt ko na Pikachu, may parang sungay siya dito eh. Yung parang ears niya dito. Naka-protrude or nakalabas. Ito, hindi. Mukha siyang classic na Japan car. Pero, at may siya, may pizzas. may detail siya ni Pikachu. Kaya ito for tips. Kasi naghahunt din ako ng mga from the movie or from the TV shows ng mga Tomica or diecast series sa mga kotse. Nakapanalo na nahunt ko kay Arman itong Pikachu na kotse. I really like this. So, thank you. And yung mga yung mga garage ko na tao. So, ito, in-offer din sa akin ito ni Arman. Ayan. Magagamit ko to basically sa everything na picture ko na diecast. Ayun. So, yeah. Thank you. Thank you kay Arman. Ito, galing to kay Ryan Cultura. So, ito, usually, yung mga ganitong kotse natutuwa ako. Kasi, kahit plastic siya, di ba? Ang cute-cute niya. Ayan. Ito, usually yung mga ganito, binibigay ko sa mga pamangkin ko or sa mga batang maliliit. Kasi natutuwa sila sa mga ganitong kotse. Ganito lang siya kasimple, guys. Yung mechanism niya, pushback lang. Pero, bumubawi sila dun sa itsura ng kotse na parang bootleg ng cars. Pero, ang cute niya, di ba? So, maraming mga batang matutuwa. Kaya binili ko kay Ryan. Kasi usually kapag mga ganitong kotse, binibili ko na sila para iregalo din sa mga pamangkin ko. Kasi usually yung mga bata, madali lang naman silang pasayahin kagaya nito. Ang cute. Baka magtabi ako ng isa for collection. Pero usually yung mga ganito pamangkin ko na lang. Okay? Pero at least cute sila, di ba? Tsaka yung mga ganitong mga maliliit. For diorama naman yung mga ganito ko na mga plastic. May yan eh. Marami to. Ito, yung mga ganito ko mga Chorokyu. Nagko-collect din ako ng mga ganito mga Chorokyu. Tsaka yung mga ganitong mga maliliit na kotse. Tapos, karamihan dito, binigay na lang niya ni Ryan sa akin, parang pamana. Kasi ito usually, pag binili mo to sa surplus shops, it costs about, yung ganitong maliit na Chorokyu, siguro pinakamura is 50 pesos. Kasi hindi naman lahat nagko-collect na ng Chorokyu. Pero ako kasi nakikita na ako sa kanila kasi tingnan nyo naman, ito kagaya nito. Service to ng Ocean Park. Tapos ito, usual na passenger bus or city bus rather. Tapos, marami pa itong Chorokyu. Ito pa. Ayun o. Ayan, mga ganito Chorokyu. Cute. At,
Yan, race car na Cherokee. Vodafone naman to. Ayan. Ayan, Cherokee din to. Ah, hindi pala. Demitas. Dido. May ganito ako na, may ganito ako na nakatabi. Siguro, ito, yeah, pamana ko din. Or, who knows. Pagka nahingi, di bigay. Hindi naman ako madamot. Pero yun, nakikita na ko sa mga ganito ng mga, ng mga Cherokee kasi pushback din ito eh. Diba? Tapos ang cute. Ayan. Pero natutuwa ko yung mga ganitong version nila ng yung food truck. Oo, yung mga parang nagdi-deliver ng mga isda. Yun yung pinaka-the best para sa akin ng mga Cherokee. Pero ito, yung mga ganito, ayan, matutuwa, madaming mga bata matutuwa nito. At may mga, surprisingly, may mga nagko-collecta rin na kagaya ko ng ganitong mga kotse, kahit na hindi sila diecast. Kasi, you see, when you collect toys, usually, preference talaga yan ang nagko-collecta. May mga collectors na maarte, may mga collector din na chill lang kasi gusto lang nila mag-collecta. Mas masaya sila, parang ako lang, chill lang ako. When nagko-collecta tayo during lockdown, isa sa mga saludo talaga ako ay yung ating mga butihing mga riders. Kasi malaking tulong sila sa akin in the sense na alam niyo yun, may times na napapagod na din sila dahil ang dami kong binubuk na address, pero nahatid pa rin nila ng maayos yung item. Kahit ako pagka may mga bumibili din sa akin ng mga laruan, tapos within Metro Manila lang din naman yung bibili. Malaking tulong talaga yung ibubuk ko yung rider para ihatid nila yung item sa kung saan man sila nakatira. So, ayun, may feature kasi ang both Lalamove and Speedy na pwede kayong mag-add ng mga address. Basta i-optimize nyo lang yung ruta ng rider para hindi siya mapagod. Ay, yun yung isa sa mga tipid hack ko at saka tips. Kasi kung tutuusin talaga, halos parehos lang din talaga yung gastos eh. Kapag yung kunwari, bumili ka sa for example, 5 seller sa Maynila, hindi naman probinsyano, so dito lang within NCR, babayad ka ng JNT or JRS na within 100, 120, mga ganun. Eh, kung ibubuk mo siya ng Lalamove, aabutin lang siya ng mga at least 500 to 600, mga 500, 550. Pinakamalayo na nun is Valenzuela or Novaliches. Tapos iruruta mo lang siya, tapos ibabagsak mo lang sa base mo, hindi siya aabutin ng mga 600. Based on my experience, guys, kasi nakapag-book na ako somewhere, dun pinakamalayo talaga is Valenzuela at saka Novaliches. Inabot lang siya ng mga ganong range. Hindi siya ganun kamahal. Eh, papagurin ko pa yung seller kung alam niya naman ang pila ngayon sa mga padala office, box office talaga. So, kung lang naman, dito ka lang naman sa Manila, might as well just do the Lalamove and Mr. Speedy. Nakakatulong ka din sa mga riders. Kasi usually, mga nagra-rider na ganyan, mga displaced workers din sila from other industries. In particular, yung mga nag-jeep or nagta-tricycle din. Ayun, so, that's about it. Thank you so much sa panonood at sa pagbulat-lat ng mga na-calls ko.